So alright mga Siwa Nation, no, meron tayo Ninja 500 dito sa harapan ninyo. Bagong bago at konti lang din ang pinagkaiba nito dun sa previous Ninja 400. Pero yung sound check na marinig nyo dito, ibang iba kaysa sa Ninja 400. Diba? So enjoy nyo muna kung gaano kaganda tong Ninja 500 2024 ni Sir at bagong bago at dito sa 01 Moto dumiretso. At syempre ito na nga, huwag na natin patagalin. Papalitan agad ng tambucho to ni Sir, yun ang pinunta nito dito sa 01 Moto. At ilalagay natin sa kanya, slip on lang dahil ayaw niya pa mag full system, hindi pa siya prepared. Kaya magsa-sound check na tayo ng iba-ibang tambucho. So una nating lineup is V-Lane Alpha Carbon. So ito yung sound check niyan, pakinggan nyo kung gaano kaganda. Malutong R9. Well, medyo iba yung tunog ng R9 dahil ito ay 500cc. Pakinggan nyo. Mas buo tunog. Sumunod naman natin yung C36, tinesting din ni Sir, at yung Hyper B2 at Shorty. Kasi project din si Sir para may salpak na rin. Gumamit din siya ng V-Lane GP Carbon kasi gusto niya marinig yung mas mahaba, at R9 ang napili ni Sir. Tara, ide-demo ko sa inyo ano talaga yung pinagkaiba ng R9 ng Ninja 400 sa Ninja 500. Iba nga yung tunog, sir. Ramdam yung 500cc dito. Kasi sa 400cc ito, puro echo. So yung puro bass eh. Oh. Galing, ganda. 500cc. Huwag natin masyado yung bomba, baba pa ng odo eh. Ganda. At syempre nakapili na si Sir, kaya final fitting na tayo at di tayo papayag na hindi aalis na perfect ang kabit niyan. Kaya ngayon pinadala natin kay Badong uli yan para gawan uli ng bracket para yung fitting maganda talaga tignan. So yung bracket na gagamitin natin dito stainless, hindi bakal. Yung stainless kasi mas matigas at mas madali siyang i-bend. Meanwhile naman yung bakal kailangan mo i-maintain kasi nakangalawang yun pag nauulanan. So binubutasan natin dito para dun sa sukat na sinet natin dun sa mismong exhaust at saka dun sa lalagyan niya sa footpeg. So ganyan kami magsukat ng tambucho sa bracket at mismo dun sa footpeg na lalagyan. So medyo mabusisi pero ang kakalabasan naman yan ay talagang output na hindi mo tatanggihan. Yung dating version kasi nito nagka-issue sa Expressway kasi 399. Ang nakakatawa doon, kaya naman pala galawing 500. Ba't ginawa pa 399 noon pa? Di ba, sir? Nahuhuli dati yung Ninja 400 kasi ang rules 400cc. Eh, 399 lang siya. Diba? At ito na nga, balik na nga tayo sa bad feedback dito sa 01 Moto, which is yung pinunta mo isang bagay lang, pero dito kay Sir sa kwento na to, ayun na nga, nahubaran na. Bakit? Frame slider. Frame slider ang ikakabit. Kailangan nyo yan. Kayo mga naka-sports bike, huwag nyo tipirin yan dahil mas mahal po ang fairings pag nataob yan. At dito sinisigurado nila naka-tighten yan. Ang tight niyan is dapat gamitan ng special tool para kung ano yung sukat ng stock, dapat same din sa aftermarket na higpit. Nung natapos kami dun sa slider, si Sir, di na nagpapigil. Naglagay na rin ng tank pad ng grip kasi lagi raw siyang nagsisintron. So yung tangke niya, kesa nga naman daw masira, mas okay na raw yung tank pad tank grip ang magulpe kesa yung pintura ng motor niya. Ayun na, nakompleto natin yung kinabit at syempre hindi mo wala yung celebratory sound check natin dito sa 01 Motor. Pakinggan niyo yung sound check ng R9 sa Ninja 500. Alam ko medyo nabitin kayo pero si Sir mismo ay nag-request huwag daw masyado ibomba, siya muna. Okay, so that's it mga Siwa Nation, that's it for this episode. Meron na tayong Ninja 500 na nagawa dito, kaya kung meron kayong Ninja 500 alam nyo na kung saan kayo pupunta at alam nyo na anong exhaust ang ikakabit ninyo.